o 2008, naramdaman ko na po ang aking sakit ng tiyan. Nagtatrabaho po ako, sumasakit, nawawala. Kinakabagan po ako, hindi ako makaputot. Hanggang lumulubo na ang tiyan ko. Hanggang sa hikab ako ng hikab. Hanggang humihimpis ang aking tiyan, nawawala naman po ang sakit. Tuloy na po ang trabaho ko. Ayan na naman po, umaandar na po ang sakit ng aking tiyan. Sa sakit, biglang mawawala, kabag ulit ang papalit. Hanggang naisipan ko, kung ikaw kabag ka man lang, iinom kita ng alak para matutunaw ka. Ganun pa rin ho, kahit anong gagawin ko ng inom, hindi nagbabago ang sakit ng aking tiyan. Pagdating po ng 8 buwan, hanggang maghapon na po ang sakit, hindi ko na kayang tinsin. Lumayo na po ako sa aking asawa at anak. Balhin niyo ako sa doktor. Patingnan niyo ako kaya hindi ko na kaya ang sakit ng aking tiyan. Pagdating namin po sa doktor, wala pong natitik ang doktor kung saan nanggagaling ang sakit ng aking tiyan. Ang sabi niya, bibigyan kita ng gamot, inumin mo ito pagkatapos o bumalik ka rito, susulitin ka naman namin ulit kung saan nanggagaling yung kasundan. Natapos ko po ang pag-inom ng gamot. Hindi nagbabago po ang lagay ng aking sakit ng tiyan. Nagpasya ang aking pamilya na magpanibago kami ng doktor para malaan kung ano talaga ang sakit ng aking tiyan. Nung pumunta kami sa isang doktor, wala rin maditik ang doktor na nagtingin sa akin. Ang pasya niya, magpa-x-ray ka ika, kaya wala akong nakikita kung saan nanggagaling yung sakit. Lumabas po yung x-ray, pinala namin sa doktor, binasa ng doktor. Wala makita ang doktor kung saan nanggagaling. Sabi ng doktor, ibigyan kita ng gamot. Inumin mo ito sa loob ng 2 araw, bumalik ka rito, susurihin ulit. Ang gamot po nga binigay sa akin ng pangawalan doktor, pareho din sa unang doktor nga antibiotic na binigay. Hindi na namin po binili dahil hindi rin nagbago ang aking sakit. Nagpasya na aking asawa na dadalhin na po sa ospital. At doon sa ospital sinuri po ako. Pagdating sa ospital ho, ang sabi ng doktor na tumingin sa akin, magpa-x-ray ka. Ang sagot ng asawa ko, may daw kaming dalang x-ray po. Ang sagot ng doktor, hindi pwede, i-x-ray natin siya. In-x-ray po ako, nung matapos ng x-ray, binasa ng doktor, wala siyang makita. In-x-ray ako ulit, patayo, pahiga, patagilid, padapa. Lumabas po lahat ng x-ray, hindi rin nila nakita ang aking sakit. Pinag-aralan po nila kung saan nanggagaling po ang sakit ng aking tiyan. Hanggang sa may isang doktor na nagpasya nga sa kabitan po ako ng ECG. Matapos ng ECG, wala po silang naditik hanggang nagpasya ang isa na i-ultrasound ako. Nung matapos po ang ultrasound, wala rin sila makita kung saan nanggagaling. Ang sabi ng isang doktor naman nga, i-ano natin, yung lalagyan daw kamera po ng aking puwit, ipasok nila para makita po nila ang kung saan nanggagaling. Yung lumabas po yung sa kamera po na tinignan nila, doon nila nakita po nga ang sakit ko nasa loob ng bituka. Sabi ng doktor nga nagkita sa akin, ang sakit ko ay colon cancer. Nung malaman ko po nga colon cancer ang sakit ko, operahin nila ako. Ako po ang umayaw. Ang sabi ko sa doktor, Dok, lalabas na ko ng hospital. Ayaw ko na ipa-operate. Total cancer na po yan. Sa bahay ko na lang po aantayin po ang aking karamdaman po hanggang saan po ang aming buhay. Yun ang sabi ng doktor, kaya pa lang nilang gamutin dahil stage 1 pa lang po nagparamdaman na aking sakit. Ang sabi ko, Dok, hindi na bali ko. Sa bahay ko na lang antayin ko yan.
Di baling gumastos yung asawa at anak ko. Kung ako'y patay na, ipapaliling nila sa kapag nagagastos. Kung ako'y operahan po nila nga hindi magtagumpay ko, dodoble ang gastos po nila. Yun ang aking sa loob-loob ko po na huwag silang gumastos ng ganun kalaki. Yung nagpasya ang doktor na kaya para nang gamutin. Ayaw mo ba ika na madugtungan pa ang iyong buhay? Ngayon ang sabi ko, Dok, huwag na Dok, kaya wala kaming tira. Ngayon ang tinanong ng asawa ko, kinausap ako ng asawa ko, hindi ako pumayag lang po hanggang ngayon. Ito po ang akong hinihingi ng po sa inyo ng kunting tulong malang ho na ako'y matulungan po sa mintinan ko. Ito po ang nangyari sa akin mo. Dito po ako dumudumi sa tagiliran ko. Ito po ang aking pinaproblema, ang mintinan ko. Napakamahal. Pakita. Sa madaling salita po, dumating po na sa loob ng 3 buwan, hindi naman po ako makaihi. Ito naman po ang inukira naman nila po. Kaya 2 ang butas ng tiyan ko po. Ito po yung colon cancer ko. Ito po yun ang prostate cancer ko. Kaya 2 na magkatabi sa aking tiyan. Pag ako'y nandito sa bahay po, hindi po kinakabitan po ng colostomy bag dahil tinitipid po ang colostomy bag ko. Dahil napakamahal po. Sa oras na ako pumasok po sa trabaho, saka na po ako magkabit ng colostomy bag. Dahil nga hindi pwede po doon sa trabaho ko nga walang colostomy bag. Kasi pag dumating pong dumi ko, kakalat po sa tiyan ko po ang dumi. Kaya sa ngayon po, ako'y hirap na. Ako'y nanawagan po sana kung sino man sa mga taong maluwag po ng buhay nila ho, sana po mabigyan na po kunting tulong para po matustusan ang pag-aral ng aking apo. Dahil yung apo ko inabandon ng kanilang ama. 3 po silang magkapatid. Ako po ang nagsikap na mabuhay lang sila ng maayos po. Sana po ako humihingi ng kunting tulong sa inyo kasi naman kung may magandang kalooban po. Ako po ay nagpapasalamat na po sa inyo ng marami. Bahala na po ang Panginoon sa inyo pong gumanti sa inyong kabutihan. Ako po sana matulungan po ninyo ako. Kahit kunting tulong na lang mo, makaraos ako sa araw-araw pati yung aking mga apo. Sana malumaki sana sila bago ako mamatay para makita ko silang masaya. Yun lang po ang aking panawagan. Sana po kung sino man sa may magandang kalooban po, matulungan lang sana po at po'y nagpasalamat na bahala na po Panginoon sa kanila po. Sana mahaba pang buhay po nila para matulungan ang maraming nangangailangan katulad. Marami pong salamat. Sana po pagpatawarin po ninyo ako sa aking pagpili ng tulong mo kahit na kunti alam mo para mairaos ko yung aking mga apo. Salamat.